Ang linaw ng mata, pero yes, this is Rick Skin Afterglow Soap. Ginagamit ko siya siguro mga 4 months na or more than 4 months. Hindi ko na matandaan kung kailan ako nagkaroon ng Rick Skin Afterglow Soap. Isang box to, pero ngayon kasi dalawa na lang. Alam nyo ba, sobrang tipid ng sabon na to. I mean, eto na ata yung pinakamatipid na sabon na na-try ko ever. Kasi pure glycerin siya, guys. Ayan o, hindi siya yung typical na sabon na ginagamit natin. Yung solid na color. Like this one. Ito kasi pure glycerin siya and also napakalambot nito sa balat. Tapos, ito lang yung nag-iisang bar soap kasi, di ba, meron ako mga pinakita pa sa inyo. Ayan, ito kasi for whitening ko. Ito naman for moisturizing din. Pero, ito lang yung nag-iisang gentle bar soap na kayang-kaya kong gamitin sa face ko. Guys, I have acne prone skin. Yan yung hormonal acne na monthly talaga dinadalaw ako. I have very, very sensitive skin. Pero hindi nadadagdagan yon dito sa Afterglow Soap. And alam nyo ba, for some reason, yung mga Rick Skin soap, magaganda talaga. Especially yung, ano yung tawag dun sa sabon nila? Yung color white, yung parang merong oatmeal something. Girl, gustong gusto ko yun kasi nga malambot sa balat. And ito, ay naku, natidistract ko. Ang bango-bango kasi talaga. Speaking of mabango, meron kasi mga bar soap na, yung bar soap lang yung mabango. Pero, once na pinahid mo sa balat mo, once na sinabon mo sa balat mo, kapag inamoy mo yung balat mo, wala naman, hindi naman dumidikit. Pero girl, ito, I promise, napakabango niya. Dumidikit yung amoy niya sa balat, kaya gustong gusto ko siya. And also, moisturizing nga siya. Kasi, kung puro whitening lang yung gagamitin ko on a daily basis, talaga magdadry yung balat ko. So, kinakailangan talaga. Meron din pang timbang. Pero pang salit-salitan ba na mga ganito itong sabon. And girl, I am telling you, itry nyo to. 55 pesos lang to from Ricks. Hindi kayo magsisisi. I promise. Balik kayo dito sa video kung hindi nyo magugustuhan kasi maganda talaga siya.